aking mga ka-blessing! Welcome na naman sa aking panibagong araw. So, piniplayback ko lang yung mga ginawa dito sa site. Papakita ko lang sa inyo, step by step, yung ginawa ng aking mga tao. And syempre, kwento ko na rin kung paano ako naging contractor. Bilang isang babae, hindi madali ang maging contractor. Dahil kaalaman ng iba, mga lalaki ang gumagawa lang nito. Pero, wag ka, kaya din ng mga babae. Higit sa lahat, bago ka maging contractor, dapat mahaba ang pasensya mo. Kung ang mga tao mo ay 100, dapat 100 din ang ugali mo. Kung ilan ang ugali ng mga tao mo, dapat ganun karami ang iyong pasensya dahil hindi madali ang mangontrata. Kala ng iba, madaling mangontrata, pa-easy-easy lang, pamekos-mekos lang, pero wag ka, pag nasubukan mo na, hindi pala ganun kadali. Siyempre, bago ko naitayo itong building ng aking kliyente, madami ang pinagdaanan. Nandiyan yung makikipagtalo ko sa aking mga tao, sisigawan ko sila, pero hindi ko naman intention na sigawan sila. Nandun lang talaga sa punto na kailangan mo silang pagsabihan na to the point na natatatak sa kanilang mga utak yun at isipan. Dahil pag hindi mo sila pinagsabihan, iisipin nila na okay lang itong ginagawa nila, na okay lang kay madam, okay lang kay boss. Dapat isipin natin, natatatak sa mga tao natin yung ating mga sinabi. At kung isa kayo sa mga naging tao ko na nakapapanood nitong video nito, isang malaking thank you dahil naging isa kayo sa journey ng aking pagtayo ng building ng aking kliyente. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko may tatayo ang building na to. And syempre, isang pasasalamat sa mga trabahador dahil kung wala ang mga trabahador, walang magiging building, walang magiging bahay, walang magiging kalsada. At maniwala kayo sa hindi, malaking pasasalamat kaming mga contractor sa mga trabahador dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi namin maitatayo ang aming mga project. Kaya saludo ako sa inyo mga trabahador, mga workers na naghihirap para sa kanilang pamilya. At kung ikaw ay isa sa mga tao na pagsabihan ko na tasigawan, ginagawa lang din namin ang aming trabaho bilang kontraktor para tumatak sa inyong isipan kung ano ba dapat talaga ang tamang gawin. And bilang kontraktor, gagawin namin yung part namin para mapabuti at mapaganda ang building ng kliyente. Dahil hindi naman kami gumagawa ng project na ikakasira ng aming pangalan. At syempre, para mabigyan ulit namin kayo ng panibagong trabaho sa sunod na project. Marami-rami na rin ako na pagdaanan bago ko ito na itayo. Hindi yan yung lalaitin ka ng mga kasama mong kontraktor dahil ikaw ay babae. Pero huwag ka, hindi porket babae, hindi na namin kayang gawin ang kaya ng mga lalaki. Oo, hindi kami nakakapagbuhat. Oo, hindi kami nakakakyat sa matataas sa lugar katulad ng ginagawa nyo sa pag-akyat ng taas ng bubong. Pero kaya naman namin pag-aralan lahat ng bagay para magawa namin ito. Hindi porket babae lang kami, hindi na namin kayang gawin ang kaya ng mga lalaki. Lahat ng bagay na papag-aralan. Tulad nitong ginagawa ko, pinag-aralan ko to at pinaghirapan. Kaya kung anong kaya ng mga lalaki, kaya ko rin gawin. Marahil yung iba nagtataka pa rin kung bakit ako napasok sa pagiging kontraktor. Ang tinapos ko ay business administration, pero hindi ito sapat na dahilan para ito ang maging basihan. Ang basihan ko sa pagiging kontraktor ko ay isang experience na aking natutunan sa aking dating mga kasamahan at kung nasaan man sila, ay sana ay masaya sila kung ano aking mga naabot at sa mga naabot nila. Para din nga pala sa kaalaman ng lahat, side ng aking tatay ay contractor din sila, nangungontrata sila ng mga bahay, building at kung ano-ano pa, mga kalsada, mga ganyan, kemerut, sa puerto, chor. Pero seryoso, nangungontrata talaga sila at bago ako napasok sa pangungontrata, una sila naging contractor sa akin. Kaya malaking pasasalamat ko sa kanila dahil bago ako nangontrata ay nagkaroon na rin ako ng knowledge. At syempre sa number 1 supporter ko, ang aking nanay at ang aking tatay. Sayang lang kasi yung aking nanay ay wala na, kamamatay lang niya noong June 22, yung stepmother ko. Sana kung nasan ka man, ay masaya ka kung anong meron ako ngayon dahil ito ay dahil sa'yo. Yung stepmom ko talaga ang nagpursu sa akin na ituloy-tuloy ko ang pangungontrata ko. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Nasan man ngayon ang stepmom ko, sana masaya ka diyan sa langit at lagi mong babantayan kaming mga pamilya mo.